Paano ba pakinabangan ang basura? Ang basura ay kapag siya ay hindi nailagay sa tama o siya ay na-misplace, siya ay may tuturing na waste. Pero kapag siya po ay iproseso o nagamit ng tama, siya po ay magiging resource. Narito po tayo sa likod ng aming bahay kung saan naroroon yung aming composting area na naririto po yung mga organic materials na ating inipon mula sa mga dumi ng hayop, mula sa mga dayami, mga basura, mga dahon ng kakawate, ipil-ipil, inilagay natin sila sa sako, inipon, diniligan, nilagyan ng dumi ng baka, diniligan, then tinakipan natin siya ng mga patapon na rin ng mga tarpaulin upang ma-enhance yung decomposition kasi siya ay nilagyan natin ng takip para mabilis yung kanyang decomposition. So naririto siya, naririto yung ating mga organic materials na inipon. Then meron din po tayo dito mga iba't iba. Ito naman yung mga inaipon natin mga kitchen waste dito. Ganun din po ang proseso, inipon, hinaluan ng dumi ng baka, dumi ng hayop, yung ating lahat ng mga biodegradables na nakikita namin dito sa paligid, nakikita ko dito sa paligid, pati yung mga kitchen waste ay dito natin pinapadecompose. So napakadali namang gawin, simple na ilalagay lang sa sako, kada piles, halimbawa pinagbalatan ng gulay, ng prutas, ilalagay lang dito sa sako, tatabunan ng dumi ng baka, araw-araw yan na ginagawa, umaga, tanghali, meron na kaming proper waste segregation na lahat ng aming mga nabubulok na mga kitchen waste o mga basura na pwedeng gamiting organic materials ay pinagsasama-sama namin at ginagawa pong compost. So meron din po ako ditong vermiculture o vermicompost na kung saan ay meron tayong African nightcrawler. So ayan, naririto po sila, yung ating mga ANC na siya po ang kumakain ng ating mga waste at kino-convert niya into vermicast. So ayan po, makikita natin meron na pong production ng vermicast na real lang. Ayan, ito po yan. Meron pa rin po dito sa kabila. So ginamit ko rin yung mga plangganang sira, mga batya na itatapon na dapat, ay di napapakinabangan talaga. Yan. Ito na po yung naririto po yung mga African nightcrawler, yung ating mga bulati na kumakain ng ating mga organic materials. Meron din po tayong pre-decomposed organic matter katulad dito na kakawate, ipil-ipil, ayan, dumi ng baka. So yan, lagi po natin siyang dinidilig para mapasens o mapabilis yung ating decomposition. Ayan. Kailangan po siya ay may takip para hindi siya natutuyo at siya po ay mapipreserve yung moisture. So ito po yung isa. So may takip po siya. Naririto po yung mga organic materials sa ginagawa natin para lagi tayong may reserve na organic materials o compost na maipapakain natin o magiging substrate sa ating vermiculture. Ayan. Ito pa po yung isa, malapit na din yan. Andiyan po, sama-sama po yung mga balat ng mangga, balat na mga saging, pepino, kung ano, basta yung mga kitchen waste ay lagi po natin iniipon at pinagsasama-sama rito, tinatakipan. So yan, isa rin po sa napakaganda kasing isang compost material o yung ating ginagamit, itong mga patapon na ganito na mga container na may mga butas. Kailangan kasi sa composting ay yung may aeration, may moisture,
at merong mga substrate o mga organic materials. So meron din tayo dito mga concoctions tulad ng mga fish amino acid, fermented fruit juice, fermented plant juice, OHN na ginagamit din natin at para supplement sa ating pagtatanim ng mga gulay. Ang ginawa po natin composting, itong ating simpleng composting area o vermiculture ay ginawa natin elevated. Nakataas po siya. Nilagyan po natin ng use oil yung puno, yung kanyang pinakahaligi upang hindi siya maakyat ng langgam. Ang kaisa kasi sa nagiging problema sa vermicomposting ay yung pag-akyat o pagpunta ng mga langgam dito sa ating alagang African Nightcrawler. So mapapansin natin wala siyang langgam, wala siyang predators tulad ng mga centipede. Minsan ang centipede isa rin sa predator yan ng ANC o ng African Nightcrawler na ating alagang bulate, na ating bida sa paggawa ng organic fertilizer.